sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang nawa ay maihandog ko sa pagtitipon natin ito para sa pagtuklas ko ng kanyang mga banal na salita. Brother Eli, ang tanong ko po ay 5. Pero nasa inyo na po ang pagsagot kung ilan ang sasagutin nyo kasi marami pa kami magtatanong. Alam ko po yan. Bagitin ko na lang po. Isa, tama ba na hindi lahat ng nasusulat mula sa Genesis hanggang Revelation ay para sa lahat ng mga tao at sa lahat ng panahon? Kasi marami ang mga nangangaral ay itinuturing nilang para sa lahat ng mga tao at sa lahat ng panahon ang mga nasusulat sa Biblia. Pangalawa, bakit salungat ang salita ni Pablo sa salita ni Jesus sa Mateo 5:17 at 19? Ito ay tungkol sa kautusan. Nang sabi ni Pablo ay ang kautusan ng lumang tipan ay para lang sa nakaraan, hindi na para sa kasalukuyan. Subalit, iba ang nasusulat sa Mateo 5:17 hanggang 19 at sa ganun din sa Lucas. Kasi ang sinasabi po doon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliglitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Kaya sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliglitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin, iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. At isa pa po, hindi ba ang banal na Biblia ay unang ipinadala ng Diyos sa mga Katolikong pari papunta sa Pilipinas? Bakit nagsarili ng kanilang Biblia na tiliwas sa Biblia ng Katoliko ang ibang relihiyon? Kanino sila kumuha ng kapahintulatan na magsarili ng Biblia? Sa tao po ba o sa Diyos? Isa pa po, di ba si Jesus ang tinutukoy sa Isaiah 9:6? Kung tama po ito, siya na ipanganganak ay ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Bakit po pinalalagay ng iba na ang Ama at si Kristo ay hindi magkapareho? Magkaiba sila. At ang panghuli po ay ito na. Tama po ba na ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo ay si Jesucristo mismo ang nagtayo at hindi ng sinumang tao? Ayon sa Mateo 16:18, nasabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. At ang tunay na iglesia ito ay itinayo noong unang bahagi ng ika-4 na dekada. Year 31 to 35, unang bahagi ng ika-4 na dekada. So, ang tunay na iglesia ng Panginoon, lumalabas yata na itinayo ng Panginoon noong kanyang kapanahunan at hindi nung wala na siya. Isa pa, ang tunay na iglesia ito ay lumalabas na itinayo sa Israel at hindi nagsimula sa alinmang mga bansa sa Amerika, Europa, Asia o Australia. Lalo na sa Pilipinas, parang hindi dito nagsimula. Kasi hindi naman si Kristo nangaral sa mga bansang ito, liban sa Israel. Kaya kung wala ng tatlong anugat na taon, lugar at tao ang iglesyang ito na nasusulat sa Biblia, baka lumalabas na ang ibang relihiyon na hindi nagsimula sa Israel noong kapanahunan ng Panginoon na si Kristo mismo nagtayo, lumalabas na hindi sila ang tunay na iglesia. Maraming salamat po. Salamat sa tanong nyo, salamat sa pagdalo kapatid.
napakagandang mga katanungan dahil it makes sense, it sounds sense. At it is always my delight na masagot yung ganitong mga tanong. Una-una kapatid, ang tunay na relihiyon kung ang pag-uusapan natin sa ating panahon. Sa ating panahon. I emphasize on that. Hindi pwedeng sa Israel manggaling. Sa ating panahon, pag ang iglesia o sa relihiyon sa Israel manggagaling, mali. Mali. Bakit? Kasi nung nasa lupa si Kristo, dahil sa nakita niya ang katigasan ng ulo ng Israelita, ng mga taga Jerusalem, mga taga-Israel, may sinabi si Kristo sa 21:43 ng Mateo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sinabi ni Kristo at hindi po siya nagbibiro. Sabi niya sa Israel, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos, aalisin sa inyo. Ayun. Naniwala ba mga apostol na aalisin nga sa Israel ang kaharian o ang paghahari ng Diyos? Naniwala ba mga apostol? Basahin natin ang Gawa 1:6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ayan, sabi ni Kristo, sabi ng mga apostol, Panginoon, isosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Naniwala kasi sila, aalisin na talaga sa kanila eh. Kaya nga nawala sa Israel ang katotohanan eh. Kapatid, siguro baka hindi napapansin yan, baka hindi na ituro sa inyo yan, sa inyong relihiyon. Tinuturo ko sa inyo ngayon na ang sinabi ni Kristo sa kanyang hula, aalisin ang kaharian sa Israel. Yung paghahari ng Diyos. Gaya nung araw, hindi naman palaging nasa kanila yung totoo eh. Nung panahong nawala si Moises at pinagsamantalahan ng masasamang pastor ang Israel, nawala ang Diyos doon sa Israel. Basahin natin ang 2 Kronika 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malao nang walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Noong panahon na yon, walang Diyos sa Israel, walang kautusan, walang tagapagturong saserdote. Sasabihin mo ba ngayon, totoo yung Israelita? Is it true that in Israel, kailangan manggaling lahat ng totoo? Na pagka sa Pilipinas na lang galing, hindi na totoo? Malipong deduction yon kapatid. Kasi may sinasabi sa Biblia, aalisin ang kaharian ng Diyos sa Israel at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O pag sinabing isang bansa, may possibility mapunta sa Pilipinas dahil ang Pilipinas naman ay bansa eh. Bakit ako naniniwala may possibility? Kasi nasa Biblia ang Pilipinas, ang hula sa Pilipinas. Basahin natin ang Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. May possibility na nga sa Pilipinas sapagkat mula sa sinisikatan ng araw. Tayo naman nasa east tayo Hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan. Kaya, mag-aral ka kapatid, dito sa east, no? Walang lugar sa east kung saan ang mga tao naniniwala sa pangalan ng Diyos ng Israel.
Sa East, sa Japan, ang pinaniniwalaan hindi yung Diyos ng Israel. Marami doon, mga Buddhist. Sa iba-iba pang lugar dito sa East, sa Indonesia, hindi yung pangalan ng Diyos ng Israel ang pinapaniwalaan doon. Ang majority doon naniniwala sa ibang Diyos, hindi sa Diyos ng Israel. Kaya dito sa East, ang possibility, sa Pilipinas lang naman talagang very popular ang Biblia sa East eh. Di ba? Pagmasdan mo lahat ng halos ng bansa rito sa East, sa Far East, ang Pilipinas lang ang tumanggap ng Biblia eh. Maraming bansa rito sa atin, sa East, hindi tinatanggap ang Biblia. Iba ang gusto nilang aklat ng reliyon eh. Binibigay ko lang sa yung possibility. Hindi ko pa naman sinasabi sa iyo yung talagang stand ko, no? I'm just trying to erase your deduction na pagka hindi sa Israel nanggaling, hindi na totoong reliyon. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi mo, kapatid, na kailangan yung 3 lugar. Ngayon, hindi na pala valid yung Israel as lugar eh. Paano yun? Di ba hanap tayo ng ibang lugar? Di ba? Hindi na valid yung Israel. Inalis na ang kaharian ng Diyos doon eh. Ngayon, yung panahon, sabi mo na tayo ang iglesia mo, mga 3 hanggang 4 na dekada. Tama ka ron, kapatid. Natayo ito sa 30 taon ng buhay ni Kristo. It may have happened in the 3rd and the 4th decade of our common era. Tama po yun. Wala po akong tutol doon. Sino po ang nagtayo? Ang nagtayo po ang Diyos. Si Kristo po, kasangkapan lang ng Diyos. Hindi siya nagtayo. Kasi pagka susunod ka doon sa thinking na si Kristo ang nagtayo, you will succumb to the deduction of Manalo na ang iglesia ni Kristo. Kasi si Kristo nagtayo eh. Pero basahin natin ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga Sasalita dyan, Sis Luz? Po, ang nagsasalita po dito, ang Panginoong Hesukristo po. Pero, ang nagsasalita dyan, ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ba ang nagsasalita? Si Kristo. Talungin natin si Kristo. Panginoon Kristo, yan sinasabi mo na yan, ano ba ibig sabihin yan? Basahin natin sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yung pala sinasabi ni Kristo, hindi naman niya pala sarili yun eh. Hindi naman niya pala sarili yun eh. Kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain, ang Ama ang nagsugo sa akin para sabihin ko yung aking dapat sabihin at salitain. Meron ding ibig sabihin nito. Bakit? Hindi pala siya yung Ama. Kasi kung siya pala yung Ama, nonsense naman sabihin niya, hindi ako nagsasalita mula sa akin sarili. Saan ka kukuha ng logic nun para sabihin mo, ikaw na mismo yung Ama, niloloko mo ba kami? Ikaw pala yung Ama, sasabihin mo, hindi ka nagsasalita mula sa iyong sarili. Hindi ba ikaw yan? Hindi ba ikaw yan? You are pointing towards another. Ang logic, merong iba. Sino yon? Yung Amang nagsugo sa akin. Siya pala'y sinugo. O tanungin natin siya, ikaw pala'y sinugo ng Ama, ikaw din ba yung Ama? Basahin natin sa 13:16 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Katotohanan yan, doble katotohanan yan, no? Multiplied eh. The verily I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Aba, iso palang Panginoon Kristo eh.
may itinuturo pang mas dakila sa kanya. Sino yon? Basahin natin kung sino yung mas dakila. Sa 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Aba, saan ka naman kukuha ng logic kung siya rin yung Ama? Ha? Mas dakila sa akin yung Ama. Ano ba logic nun? Siya pala rin yung Ama. Mas dakila sa sinasabi niya, mas dakila yung kanyang Ama. At sabi niya, paparoon ako sa Ama. Sino paparoonan niya kung siya rin yung Ama? Bakit naman pag nananalangin siya, titingala pa siya sa langit, siya rin pala yung Ama? Sino ba siya? Basahin natin ng Mateo 3:16-17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos. Siya pala yung anak. Eto napakaliwanag naman Tatlong kalagayan, tatlong persona, tanggapin na natin yung salitang persona o person, sa magkakaibang lugar, sa magkakaibang pag-instance. Sa isang instance, sa magkakaibang lugar. In one instance, in different places. Yung anak, si Jesus, nasa ilog ng Jordan, binabautismoan ni Juan. Nung mabautismoan siya, nabuksan yung langit. Nakita niya yung Espiritu Santo bumababa. O di bumababa, ibig sabihin, nasa pagitan na ng langit at saka ng ilog ng Jordan. Samantalang bumababa yung Espiritu Santo, may nagsalita sa taas. Sabi nung nagsalita, ito sinisinta kong anak, di yun yung Ama. Sino yung binabautismo ni Juan? Yung anak. Di magkakaiba, in one instance, in three different places. Yung Ama nasa langit, yung Espiritu Santo bumababa parang kalapati, yung anak nandito sa lupa, sa ilog ng Jordan, binabautismohan ni Juan. Magkakaiba. Sabi nung anak ngayon, yung Ama ko lalong dakila kaysa akin. Basahin naman natin yung 9:6 ng Isayas. Pakinggan nyo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang naman pala'y maliwanag naman, hindi naman tayo maliligaw Sa atin. Kanino? Sa Israel. Hindi naman tayo kasali dyan nung sa salita na yan Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Hindi naman pinanganak sa Pilipinas si Kristo Dapat ganun tayo kung mag-aral Huwag natin isasama yung sarili natin pag hindi talaga tayo kasama. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Saan ba pinanganak si Kristo? Sa Israel. Katunayan natin na siya sa Israel pinanganak. 9:4 hanggang 5. Hindi sa Davao para maniwala ka si Kibulo yung anak ng Diyos Eto, basahin natin sa 9:4-5 na Roma. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Yan, sa Israelita pala nagmula ang Kristo ayon sa laman. Sa lahi ni David, ipinanganak siya sa Bethlehem ng Judea, kay Maria at saka kay Jose. Ngayon, maliwanag na. Sa atin ibinanganak ang isang bata. Tapos, anong sabi kasunod? Sislus. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. May nagbigay. Iba yung ibinigay sa nagbigay. O sa ibinigay sa nagbigay, di ba? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala, maaatang sa kanyang balikat. May mag-aatang. Alam ka namang siya na yung nag-aatang, siya pa inatangan. May mag-aatang. Yung nag-aatang, mas mataas kaysa sa kanya yon. Sino yung nag-aatang? 22:22 ng Isayas. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat.
at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan. Ang mag-aatang pala ang Diyos. Ang sabi niya, ang katungkulan sa sambahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat. Magbubukas siya, walang magsasara, magsasara siya, walang magbubukas. Ayun. So may nag-atang. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hindi naman pala sinabing, ang kanyang pangalay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala naman palang ganun eh. Nakalagay lang, makapangyarihang Diyos. Pero hindi siya yung makapangyarihan sa lahat. Bakit? Basahin natin ng 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Aba, pati naman pala yung anak isusuko pa rin sa Ama Diyan lang nagpapakitang magkaiba yung anak at saka yung Ama Sapagkat darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabing ang lahat ng bagay pinasuko, maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya, nakabukod talaga yung Ama, iba yung anak, kapatid. Yan ngayon ang ibig kong sabihin. Yung Isaias 9:6, tama yun. Si Kristo'y makapangyarihang Diyos, pero hindi siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya'y ibinigay, iba yung nagbigay. Inatangan siya ng tungkulin, iba yung nag-atang. Yan ang dapat nating mapansin dyan. We do not take it out of context. Dapat tingnan natin yun, kunin natin dun sa konteksto na hindi kinukuha natin out of context. Yung iba, maraming nagbabasa ng Biblia, kinukuha out of context. Ngayon, dun din sa kaso na yon, nagkamali ang iglesia ni Manalo. Sabi kasi ni Kristo, tatayo ko aking iglesia. Kaya daw iglesia ni Kristo. Tanungin mo si Kristo para malaman mo yung malalim na dahilan, hindi naman pala siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Kung anong gustong ipasabi ng Ama, sinasabi niya. Bakit ganon? Hindi pa kasi siya pinanganganak sa laman, ganon na ang talagang mangyayari 18 ng Deuteronomio, ganito po ang sabi. Daniel, 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Wala pa po sa pagkakatawan tao si Kristo, kausap ng Diyos si Moises. Sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propetang kagaya mo sa gitna ng iyong mga kapatid.
ilalagay ko ang mga salita ko sa bibig niya ng propeta na yan. Ang sasalitain niya, lahat ng inyutos ko sa kanya. Sino po ba yung propeta na yan na sinabi ng Diyos kay Moises? Basahin natin ang paliwanag ni San Esteban sa gawa. Ni San Pedro. 3:22. Tidos. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ayan, sa 22. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayun, yung propeta palang hinuhulaan sa panahon pa ni Moises na ilalagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya, si Jesus ang Panginoon Kristo, yung anak. Ngayon, nung nagsabi si Jesus, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Iglesia niya ba yung itatayo niya para maging iglesia ni Kristo? Napakamaling interpretasyon. Salita ng Amang Diyos yun. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang paliwanag sa 3:4 ng Ebreo, ganito. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, tatapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagtayo ng iglesia eh. Ang Diyos. Aking iglesia, sabi ng Diyos. Kaya kung basahin mo sa Biblia, 12 talata ng Bagong Tipan ang nakasulat, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Kasi sa Diyos yun eh. Siya nagtayo. Ano naging papel ni Kristo? Si Kristo ang kasangkapan. Gaya ng sabi mo po, kapatid, tamang-tama ka po ron. Hindi lahat ng sinasabi ng Diyos para sa lahat ng tao. May sinasabi ang Diyos para sa isang partikular na panahon, sa isang partikular na tao. Bakit? Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang medium. Sa panahon natin, nagsalita siya sa pamamagitan ni Kristo para sa ating panahon. Pero iba yung sinabi ni Moises para sa kanyang panahon. Pakinggan nyo, sa Ebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon. Ayan, ang Panginoon Kristo pala, ang tagapagsalita ng Ama ngayong panahon natin, kapatid. Ang Diyos pala nagsalita nung unang panahon sa mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Kaya mayroong utos siya sa magulang, mayroong utos siya sa patriarka, may utos siya sa Israelita, na may utos siya sa panahon natin. Magkakaibang panahon, magkakaibang utos, magkakaibang paraan. Pakinggan nyo, kapatid. Sa Levitico 11:1 hanggang 6, ganito ang sabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Karumal-dumal pa yung baboy. Kanino? Sa Israel. Ayaw ipakain ng Diyos sa Israel. Tinawag niya si Moises, si Aaron, sinabi sa Israel. Sabi mo sa Israel, ito, wag silang kakain ito. Kamelyo, baboy, wag nilang kakainin yan. O, tingin mo, karumal-dumal. Sa Israel yan, tanungin natin ng Diyos. Diyos,
Sa panahon po ba ni Noe, bawal ang baboy? Tanungin natin ng Diyos. Saan sagot ng Diyos ganito? Sabi niya kay Noe, 9:1 ng Henesis. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng... Kita mo, naku, wala palang bawal kay Noe. Kasi may utos sa kanya eh. Magpakarami kayo, kalatan nyo buong lupa. Naku, magandang medium ng pagpaparami ang baboy eh. Pagka gusto mong maging maano ka, pagka magpapakarami ka, binawal mo ang baboy, magkukulang ka ng sustansya. Ang sabi sa Biblia, sabi kay Noe, magpakarami kayo, wawalo sila eh. Kalatan nyo buong lupa. Ngayon, yan ang utos kay Noe, hindi sa atin utos yan. Yung mga bumabasa ngayon yan, 4-4 ang asawa. Kaya ikaka-4 ang asawa ko, sabi ng Diyos, magpakarami. Aba, mali. Bakit? Ang inutosang magpakarami, yung taong banal, yung taong matwid, yung may takot sa Diyos. Ikaw na may lasenggot, babaerot, wala ka, irresponsable, magpapakarami ka. Lalo lang dadami yung mahihirapan sa mundo. Ang inutosang magpakarami, yung mga taong sumusunod sa Diyos. Kaya nga nilipol ng Diyos yung buong sanlibutan na walang natirang tao kundi wawalo. Kaya nga nilipol yung lahat dahil masasamang tao. Kung ang gusto ng Diyos, basta dumami lang ang tao, ba't naman lilipulin niya pa yon? Ba't niya nilipol masasama? Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng Diyos dumami, yung mabubuting tao kagaya ni Noe. Ngayon, para dumami, lahat ng gumagalaw na may buhay, ibinibigay kong magiging pagkain ninyo. Bawal bababoy kay Noe? Hindi eh. Kahit nga bayawak, pagka gusto ni Noeng kainin, pwede eh. Kahit nga ulupong, kinakain sa Pampanga eh. Nako, gustong-gusto ng mga Kapampangan yung ulupong. Napakamamandag nun, ano? Aalisin nila yung kamandag, kain na. Nako, kain na lang kainan. Kaya ang lakas dumami ng Kapampangan eh, di ba? Ano ibig kong sabihin? Hindi naman pala bawal kay Noe, yung bawal sa Israel. Kaya may panahong ito ang utos, may panahong ito ang utos, may panahong ito utos. Ngayon, pagdating ni Kristo, ano ang sabi ni Kristo sa Mateo 5:17-19? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya, ayan, wala naman palang mawawala sa kautusan eh. Kahit langit at lupa, mawala na yung isang kautusan, yung isang tuldok, isang kudlit, di mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Ano ibig sabihin? Totoo naman yun eh. Hanggang ngayon nga, intact yung kautusan ng Diyos kay Noe. Magpakarami kayo. Gumawa ka ng daong, sabi niya kay Noe, ganito ang taas, ganito luwang, ganito haba, sisiksikan mo ng sahig. Nandyan intact yan eh. Yung 10 utos kay Moises, nandyan, di naman nawawala eh. Pero atin ba yon? Ang ibig ba sabihin, hindi mo mawawala eh, pati tayo susunod doon. Ikaw ba'y makikigawa na rin ng daong, kapatid? Lahat ng utos ng Diyos hindi nawala, kahit kudlit, kahit tuldok, nandyan sa Biblia, nakalagay dyan. Pero hindi para ikaw ang sumunod. May kanya-kanyang panahon na susundin yan. O kagaya ni Kristo, sabi niya, huwag niyo isiping naparito ko para sirain ang kautusan. Naparito ko para, hindi para sirain, kundi para ganapin. Sabi naman ng saksi ng mga Sabadista, kaya si Kristo, sumunod ng 10 utos. Si Kristo nanghili ng Sabat. Tanga! Hindi ganun ang ibig sabihin ni Kristo ron. Na, siya susunod sa 10 utos, basahin nga natin, para kanino ba ang 10 utos? Basan. Sabi ni Pablo ganito, 1:9 ng Timoteo. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid, kundi sa Para kay Kristo yan eh.
Para kay Kristo ba yung kautusan? 10 utos? Nalalaman ito. Sino nakakaalam? Si Pablo, saka ako. Pinapaalam ko sa inyo. Nalalaman ito na ang kautusan hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Yung 10 utos, hindi pala para kay Kristo yon. Para kanino? Tuloy natin, kapatid na Daniel. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Nakita mo, kapatid, kaliwa-liwanag eh. Ang kautusan hindi ginawa para kay Kristo. Hindi ginawa ang 10 utos para kay Kristo. Ang Sabat hindi ginawa para kay Kristo. Ang Sabat ginawa para sa tao. Hindi naman tao si Kristo. Hindi naman siya manggugulo. Hindi naman siya mamamatay. Sasabihin mo ba kay Kristo, huwag kang papatay? Sabi ng Sabadista, sabi ng Panginoon, na parito ako hindi para labagin ng kautusan, hindi para sirain, kundi para tuparin. Ba, ibig sabihin ng Sabadista, ipapatupad nila kay Kristo, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Yun ba sasabihin mo kay Kristo? Para kay Kristo ba yun? Malaking estupido ka nun. Pag sinabi mong para kay Kristo yun. Sabi ni Pablo, nalalaman nito, ang kautusan di ginawa para sa mga taong matutuwid, hindi para kay Kristo, kundi sa mga walang kautusan, sa manggugulo, sa mamamatay tao. Doon ginawa ang kautusan. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Kristo? Hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano ibig sabihin niya? Susunod siya 10 utos? Ganun ba ibig niya sabihin? Basahin natin ang sabi niya. Sa Lucas 24, ito po ang sinasabi. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nantuto pa rin ni Kristo nung pumanahog siya sa lupa. Kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin. Ito'y mga exclusive na para kay Kristo, hindi para sa lahat. Siya lang ang tutupad nito. Kaya nga nung nasa krus na siya, sabi niya, Ama, consumatum est, naganap ko na ang lahat. Ibig niya sabihin doon sa krus, Father, mission accomplished. Natupad ko na lahat. Lahat ng pinapagawa mo, natupad ko na. Lahat ng nakasulat tungkol sa akin, tinupad ko. Anong katunayan? Hebreo 10:7. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Ayan, lahat ng nakalagay sa balumbo ng aklat, nakasulat tungkol sa akin, gagawin ko ang iyong kalooban. Kaya sabi dun sa awit, binutasan nila ang aking kamay at ang aking paa. Kay Kristo yun, hinapak nila ang aking kasuotan, pinagsapalaran. Pinaligiran ako ng mga manggagawa ng masama, ng mga aso. Pinatay nila si Kristo. Binutas ang paa at kamay. Kanino tutupad nun? Taga-Betis? Magpapapako ka rin sa cross? Bobo! Si Kristo may gagawa nun, hindi ikaw. Naman itong mga taga-Betis na ito, pati sila nakikigawa. Si Kristo may katungkulan nun. Dinala niya ang ating kasalanan sa ibabaw ng kahoy. Ba't ka naman nagpapapako? Tutubusin mo ba kami sa aming kasalanan? Ikaw lang, katakot-takot din ang kasalanan dahil sa bungero ka, gago ka. Tinan yung ginagawa ng mga tao. Hindi mo kasi alam kung ano yung gagawin mo Alamin mo yung gagawin mo. Hindi naman para sa'yo yun. Para kay Kristo yun. Na ipanganak siya, ilalagay siya sa isang pasabsaban. Mapupunta siya sa Ehipto. Ba't mapupunta? Ipapapatay pala ni Herodes. Kaya mula sa Ehipto, tinawag ko aking anak.
Lahat nung nakasulat sa kanya, mga hula, mga gagampanan, natupad na kay Kristo. Kaya sabi niya, naparito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi para tuparin. Bakit? May utos din ng Diyos para sa kanya nung siya'y pumunta rito sa lupa. Pero hindi ibig sabihin, sa kanya sinasabi yung, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, how dare you? Bakit ano pagkakilala mo kay Kristo? Hindi naman masamang tao si Kristo eh. Yan ang pagkuha ng etimolohiya, ng sintido ng Biblia, kapatid. Ano po ang ibig kong sabihin sa'yo, ano? Ang sinasabi mo sa akin tama na ang tunay na iglesia, merong nagtayo. Ang nagtayo ang Diyos. Ginawang kasangkapan si Kristo ay sinugo. Ang Diyos kasi gumagawa by medium. Kagaya halimbawa, nung gawin niya yung langit at lupa, siya ba mismo ang nagkukutkut doon? Makapangyarihan nga siya sa lahat eh. Nung lagyan niya ng bundok, siya ba mismo nagkutkut ng bundok para maging bundok yon? 103 ng awit. Pakinggan mo ang sinasabi, kapatid. Niya ginawa ang lupa. 104:30. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ganyan ang Diyos, kapatid. Hindi naman siya kailangan siyang bumaba, siya pumunta para yung bundok tapalan niyang gano'n, inti-intiin niyang gano'n. Sinusugo niya ang espiritu at nalalalang sila. Binabago niya ang balat ng lupa. Ganon kapangyarihan ng Diyos. Pwede siyang nandun lang sa isang lugar at sinugo niya yung espiritu niya para baguhin yung itsura ng Mount Mayon. Para gawin niyang ganun yung itsura ng Mount Fujiyama sa Japan. Sinusugo niya ang espiritu, binabago niya ang anyo ng lupa. Ganon din naman, nung ang Panginoon Kristo'y sinugo niya para itayo niya ang iglesia, ginawa niyang kasangkapan ng Panginoon Kristo. Pakinggan mo, kapatid, sa 6:12 ng Zacarias, ganito nakasulat. At salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa makatwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon, at siya'y magtataglay ng kaluwalhatian, at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan, at siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan, at ang payo ng kapayapaan ay mapapasapagitan nila kapwa. Merong hinuhulaan na isang lalaking ang pangalan ay sanga. Hindi si Ellen G. White ito babae yun Lalaki ito Ang pangalan niya sanga, tisibol siya sa kanyang dako. Siya ang itatayo niya ang templo ng Panginoon. Hula ito sa pagtatayo ng iglesia. Kakasangkapanin ng Diyos yung isang lalaki na ang pangalay sanga. Saan manggagaling? 23 ng Jeremias. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Manggagaling pala yung sanga kay David. Sanga. Sino ba yung kinatuparan niyang hula na yan? Nakakasangkapanin ng Diyos para magtayo ng templo ng Panginoon. Basahin natin ang Apokalipsis 22:16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Pala yung sanga ni David si Kristo. Kaya si Kristo ang kinasangkapan ng Diyos para magtayo ng templo o yung iglesia. Ang templo yan ang iglesia. Basahin natin ang unang Korinto 3. Versikulo 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan
Diyos ay nananahan sa inyo? Bini Pablo sa iglesia sa Corinto, di nyo ba alam kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya ang iglesia po, yan ang templo. Yung hinuhulaan na magtatayo ng templo ng Panginoon, palilitawin ng Diyos, isang sanga. So kasangkapan yon. Yung sanga na yon, si Kristo, galing kay David. Kaya yung iglesyang sinasabi mo kapatid, totoo, na ang nagtayo nun ang Diyos, kinasangkapan si Kristo. Saan natayo yon? Sa Jerusalem. Tapos nung matayo sa Jerusalem, pinag-usig. Ngayon, nung dumating na ang Panginoon Kristo, nung bago na siya pumanik sa langit, meron siyang sinabing isang bagay sa mga apostol. Aalisin sa inyong kaharian, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya mawawala yung katotohanan sa Israel eh. Kaya nung maniwala ang mga apostol na aalisin, nagtanong, Panginoon, sosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sabi ni Kristo, hindi ukol sa inyong makaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, meron pong paunang salita si Kristo, mawawala ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa Israel. Pagka sinabi mo ngayon, kapatid, na ang tunay na relihiyon sa Israel ang manggagaling at mag-uumpisa nung 3 dekada, mali ka na po doon, kapatid. Bakit? Yung relihiyong natatag nung 3 dekada at yung paghahari ng Diyos sa Israel, nang andun si Kristo, pagpanik niya sa langit, ipinagpaunan ni Kristo, mawawala doon. Mawawala. Tama yung obserbasyon mo sana. Ang tunay na relihiyon, hindi dapat manggaling sa Europa, hindi dapat manggaling sa Roma, hindi dapat manggaling kahit saan. Ang Roma nasa Europa rin eh. Kaya lang, sabi mo sa akin, hindi ba ang mga paring Katoliko ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Mali ka ron, kapatid. Ang dalang Biblia ng mga pare, maling Biblia. Bakit mali? Ang dala-dala nila yung galing sa Vulgata Latina. Ang original na Biblia, yung Griego at saka yung Hebreo yung Biblia. Yung Vulgata Latina, nung 4th century yon. Ika-4 na siglo lang ginawa yon. Yung isinali ng Biblia sa Latin, ang nagsalin si Jerome ba? Si Jerome yon? Pakilagay. May mga discrepancy dun sa dala ng Katolikong Biblia. Hindi yun ang eksakto eh. Meron pang mas matandang Biblia kaysa dun sa dinala ng Katoliko sa Pilipinas. Ang mas matanda yung tinatawag nating Oxyrhynchus papyrus that dates back to the 3rd century. Yung Latin Vulgate na pinagkunan ng Iglesia Katolika ng kanilang paniniwala ay salin ni Saint Jerome noong ika-4, mga huling bahagi ng ika-4 na siglo. Malapit nang matapos ang ika-4 na siglo. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel, please. The information about the Vulgate. The Vulgate is a late 4th century Latin version of the Bible and largely the result of the labors of Saint Jerome, who was commissioned by Pope Damasus in 382 to make a revision of the old Latin translations. By the 13th century, this revision had come to be called the Versio Vulgata, that is the commonly used translation, and ultimately it became the definitive and officially promulgated Latin version of the Bible in the Roman Catholic Church. Yan ang Biblia na Iglesia Katolika, yung Latin Bible. Kaya kung mapapansin mo nung araw, kapatid, sa Pilipinas man, pati ang misa natin dito, Latin. Kamakailan lang binago na pwede na magmisa sa Tagalog, dati Latin. Kasi yung mga papa sa Roma, nag-stick sa Latin. Yun pala namang sa Latin na yun, na hindi mo masalat ang katotohanan doon. Dahil yun pala ay maraming maling pagkakatranslate. If we have to go further, we have to rely on most ancient manuscripts
na hindi pa napopollute, hindi pa napapalit-palitan. Kasi may mga nagpapalit eh. And there are older translations than the Latin version. Yung kagaya ng Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, that dates back to as far as the 3rd century of our common era. Kaya ang totoo kapatid, hindi ang Katoliko nagdala rito sa atin ng tunay na bersyon ng Biblia. Ang daladala nila yung bersyon na maraming mali. Maraming mali sa pagkakasalin, yung Latin Vulgate. Mas tama yung galing sa Greek at yung galing sa Hebrew because the Bible was originally written in the Hebrew and in the Greek language. Kung maibabalik mo ang iyong pananaw doon sa nakaraan. Kaya yung paniniwala na para bang ang Katoliko may dala ng katotohanan, naku po, katakot-takot na kamalian ang dinala ng Katoliko rito sa atin. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung aral sa purgatorio, aral tungkol sa limbo, na wala sa Biblia. At ngayon, may pruweba na ako. Inaamin na nila na wala talagang limbo. 500 taon tayong pinaniniwala, meron limbo. Na ang bata, pag hindi nabinyagan, ay pag namatay, mapupunta sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, kumahog na pagkapanganak ng bata, mapabinyagan. Walang pera, nangutang. Para makakuha ng kumare, kumparit, makapaghanda, nangutang yung mga Pilipino para pabinyagan yung bata. Yung pala naman hindi totoong may limbo. Nung araw, yung nakaraang 500 taon, meron talaga limbo. Ito ang sabi ng Catholic Dictionary tungkol dyan sa limbo. Pakibasa mo nga kapatid na Daniel, yung mga highlighted portions at para hindi matagal. Catholic theology distinguishes two kinds of limbo. The limbo of the fathers, limbus patrum, was the place where the saints of the Old Testament remained until Christ's coming and redemption of the world. The limbo of infants, limbus infantium, is the permanent state of those who die in original sin but are innocent of any personal guilt. Regarding the limbo of infants, it is an article of the Catholic faith that those who die without baptism and for whom the want of baptism has not been supplied in some other way cannot enter heaven. This is the teaching. Ang paniwala ng Papa, mga Papa, lahat ng Papang nagdaan, mahigit 200 Papa yun na merong limbus infantium na ang mga batang hindi nabinyagan ay pupunta dun sa limbo, hindi makakapunta sa langit. Ngayon, ano sabi nung kasalukuyang Papa ngayon? Pakibasa mo kapatid na Daniel yung limbo tungkol dun sa sabi nung Papa dun sa nung pumunta po ako sa Inglaterra, nakakuha ako ng isang kopya nito. Buti na lang nakakuha ko. Ito po ang sabi dito. Thursday, October 5, 2006, Metro. Limbo does not exist, says Pope. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell, but the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then, but many babies die because they are victims. The new doctrine brings Catholicism in line with Islam, which also believes that all children go to heaven. The move may help the Pope repair relations with the Muslim world. You see? Pagkatapos ng 500 taong panluloko sa Pilipino na may limbo, wala pala naman talagang limbo. Ngayon nga, hindi ka mahihirapan may computer na Pabasa mo, Brad Mel, ang buong Biblia sa computer, pahanap ka kahit isang salitang limbo. Tingnan mo nga, kapatid na Mel. Opo, kapatid na Eli. Ito po mga kababayan ng resulta po ng paghahanap ng computer. Mabilis na mabilis pong maghanap ang computer. Buong Biblia, hinanap ng computer ang salitang limbo. Ito po ang resulta. Sabi po dito ng computer, searching for limbo
in Bible version, Douay Rheims version, Bibliang Katoliko po ito. Books, Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Wala pala kahit isang salitang limbo sa Biblia, sa Bibliang Katoliko, ha? Diyan sa Bibliang Katoliko. Pahanap mo nga yung pipino, Brad Mel. Opo, yung pipino po, ito po ang resulta ng paghahanap po ng computer sa Bibliang Katoliko rin po. Ito po agad ang sabi ng computer, searching for pipino in Bible version, Bibliang Katoliko, books, Genesis hanggang Apokalipsis, result, one word or phrase found. Ibasa mo nga, Sis Luz, kung ano yung salitang nagsasabing may pipino sa Biblia. Opo, yan po ay nasa bilang 11.5 sa Bibliang Katoliko. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalaala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Bakit ang pipino nasa Biblia? Kasi totoong may pipino eh. Bakit walang limbo? Kasi hindi naman totoo yun eh. Yun lang ang ibig kong sabihin, kapatid. Buti pa yung pipino at bawang nasa Biblia eh. Magsarap na kombinasyon yun. Yung pipino, hiwa-hiwain mo. Magdikdik ka ng bawang, lagyan mo ng suka. Naku, masarap na merienda yun. Maganda pa sa kalusugan yun. Panlinis pa yun ng katawan. Yung pipino at bawang, lagyan mo rin ng sibuyas kung gusto mo. Nasa Biblia naman yun eh. Pero wag mong lalagyan ng limbo. Masama. Hindi totoo yan limbo. Ayon sa Biblia. Ang ibig kong sabihin, kapatid, ganun din naman yung sinasabi mo sa akin na ang Biblia, dala-dala rito ng paring Katoliko, tapos ngayon nagkaiba-iba na ng Biblia. Hindi totoo yan. Lumaganap kasi ngayon ang kaalaman. Natuklasan yung Dead Sea Scroll. Ang Dead Sea Scroll natuklasan noong 1947. Nung pumunta ang Katoliko rito, 1521. 400 taon ang pagitan bago natuklasan yung Dead Sea Scroll. Yung mga kasulatang mas matatanda pa kaysa sa mga Biblia na natuklasan ng Katoliko. Kaya para sabihin mo na ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas, ang Katoliko, napakamaling informasyon yan. May dala silang Biblia pero hindi yung pinakatamang Biblia. May mas tama pa na yan nakarating sa atin at our modern age dahil sa salita, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Basahin natin ang 12:4 ng Daniel, kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa panahon pala ng kawakasan, kapatid, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Lalago pala ang kaalaman ng tao sa panahon ng kawakasan. Alin ang isang kaalamang lalago sa panahon ng kawakasan? Sa 9 hanggang 10. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Yan, ito ngayon ang gusto kong pansinin mo, kapatid, dyan sa Kainta. Sabi ng hula ng Diyos, sa mga panahon ng kawakasan, pag malapit ng magwakas ang mundo, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Kaya ngayon, lumago ang kaalaman, nakakuha ang mga tao ng mga kasangkapan para maghukay ng maghukay. Ngayon, yung archaeology, maraming kaalaman, nakakuha ng mga, bino mo, nakatuklas sila ng bahagi ng Biblia that dates back to 120. Malapit na malapit sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Pakita ko sa iyo, kapatid, yung kopya ng fragment ng Biblia. Nakita nila. Basahin mo nga yan, kapatid na Daniel, yung P52 fragment of the Gospel of St. John.
P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus. Approximate date, 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition. Acquisition 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number P52. Manuscript family, Alexandrian. Sa paglago ng kaalaman, pati yung mga matatandang salin ng Biblia, natuklasan eh. Kaya nga nung pumunta ako sa Europa, nagkaroon ako ng pribilehiyong makita ko yung isa sa pinakamatatandang Biblia sa mundo. Yun yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Nakita ko mismo sa akin dalawang mata, merong Bibliang mas tama kaysa sa Biblia ng Katoliko na Latin Vulgate eh. Kasi yung mga Biblia na yan, nakasulat sa Greek at saka Hebrew. Ngayon, ang ibig kong sabihin, kaya ko sinasabi ito sa iyo, kapatid, kung sinabi ng Daniel 12:4, lalago ang kaalaman, maraming tatakbo ng parot parito. Kaya maraming pwedeng magdala ng Biblia sa iba't ibang lugar eh. Ang mundo ngayon, lumalaganap ang Biblia eh. Pati yung mga matatandang salin ng Biblia, pwede mo nang makuha sa internet eh. Pati yung mga retrato niya, mga photocopy, no? Tapos, ang isa pang hula sa panahon ng kawakasan, yung aklat na nakasara, mabubuksan. Nakasara aklat, nakatatak hanggang sa panahon ng kawakasan. Walang masama na makakaunawa, datapot silang mga pantas makakaunawa. Sabi nung binasa natin kanina sa 12 Gs. Pakiulit mo nga yung kapatid na Daniel. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Nasabi dyan sa hula, mga pantas na mga kakaunawa. Alin na maunawa? Yung nakasarang aklat na nakatatak. Ibig sabihin, kung kanino matupad dyan, may makakaunawa yun ng aral ng Diyos na nakasara sa Biblia. Hindi kailangang ang isang relihiyon mag-umpisa doon sa Jerusalem nung ikatlong dekada o ikaapat na dekada. Hindi kailangan doon nag-umpisa. Pwedeng magkaroon ng panibagong umpisa. Bakit? Pwedeng mangyari sa panahon ng kawakasan na may makakaunawa ng salita ng Diyos. Nakita mo? Pwedeng mangyari yan sa panahon ng kawakasan. Ang katunayan na sa panahon ng kawakasan, malayong-malayo sa panahon ng ating Panginoong Hesus, malayo sa panahon ng mga apostol, pwedeng maunawaan sa panahon ng kawakasan, yung nakasarang Biblia, may katunayan ba tayo niyan sa Biblia, kapatid? O, pakinggan mo ha. Sa isang talata ng Isayas, 52, Gs at 15. Hinubda ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa at makikita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa Kanya, sapagkat ang hindi nasaysay sa kanila ay kanilang makikita. At ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa. Kailangan bang lahat ay mag-umpisa sa Jerusalem? Ha? Hindi eh. Pwedeng magwisik ang Diyos sa mga bansa. At pag nagwisik siya, yung kanyang hindi nila nakita, mauunawa nila, yung hindi nila narinig, kanilang makikita. Anong katunayan? Pinatunayan ni San Pablo yan eh. 15:20 ng Roma. Aking nilayon na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba, kundi gaya ng nasusulat,
makakakita silang mga hindi dinatna ng mga balita tungkol sa Kanya. At silang hindi nakakapakinig ay mga kakatalastas. Hula talaga yan sa Biblia. Hindi dinatna ng balita, makakakita. At silang hindi nakapakinig, makakatalastas. Pwede ba ngayong manggaling sa Pilipinas? Ay, meron ng posibilidad, kapatid. Sa Pilipinas, di naman natin nakita si Kristo Di nga natin narinig mga apostol Pero may hula, makakakita silang hindi dinatna ng balita tungkol sa Kanya. Walang personal na apostol na nakarating sa Pilipinas. Walang personal na Kristong nangaral. Pero may hula, ang hindi nakapakinig, makakatalastas. Ang hindi dinatna ng balita, makakakita. Kung halimbawa, nakita ko, wala naman ako narinig na apostol. Hindi ko naman nakita si Kristo. Kung makita ko naman yung nakita ng mga apostol, ano naman ang sabi ni Kristo? Pakinggan mo sa Lucas. Ang sabi niya sa 10:23 ganito. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita. Yung nakita ng mga apostol, may mga iba pang matang makakakita noon. At pwedeng yung makakita, yung hindi dinatna ng balita, hindi narating ng mga apostol, pwedeng makakita. Kung sabihin ko sa iyo, nakakita ako, kapatid. Maliwanag naman ang mata ko na, babasa ko naman yung Biblia. Ang masasabi ko lang, yung nakita ko, hindi nakikita ng iba. Pero nakita ko na pwedeng ang katotohanan manggaling hindi sa Jerusalem. Bakit? Kasi inalis na rin yung kaharian ng Diyos Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang Pilipinas may bansa. Bansa. So open ang hula sa Pilipinas. Bansa ang Pilipinas Ang katunayang may possibility sa Pilipinas mag-umpisa yan, sa Isaias 24:15. Pakinggan mo, kapatid, Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Tamo, sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, maluluwalhati ang pangalan ng Diyos ng Israel. Sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas na may talagang nasa silanganan. Ang Pilipinas na may mga pulo ng dagat. Kaya nga Philippine Islands ang pangalan ng ating original na pangalan ng bansa natin Philippine Islands, Las Islas Filipinas. Sabi nga ni Rizal, Perla del Mar de Oriente. Nasa talagang Oriente tayo, nasa silanganan. May hula kay Isaias May mga luluwalhati sa pangalan ng Panginoon sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Kaya pag sinabi mo, hindi pwedeng manggaling sa Pilipinas. Ang sagot ko sa iyo, pwede, ayon sa mga hula ng Biblia. Sana naunawaan mo sagot ko, kapatid. Salamat sa pagdalo. Okay. Ang papansin ko lang, kasi nga magkaiba ang ginagamit ng Biblia, ng Katoliko at ng ibang relihiyon, ay isang bagay pa na ang pinagsabihan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Simon Pedro, anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Anuman pagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Now, yung mga bagay na pagbabawal at ipahintulot ay wala nasusulat sa Biblia. No? Walang nasusulat sa Biblia. Pero mayroon talagang ipahintulot at ipagbabawal. Ngayon, si Apostol Simon Pedro ang pinagbilinan niyan. At kung sino ang kanyang pagsalinan, yun ay may kapahintulutan ni Kristo. Kaya ang iniisip ko, kaninong kumuha ng kapahintulutan at kautusan ang ibang mga nagtayo ng mga iglesia na hindi naman sila nakausap ni Kristo. Yun na po lamang, Brother Eli. At maraming salamat. Ganito, kapatid, ang masasabi ko ganito, babasahin ko yung talatang ibinigay mo sa Bibliang ginagamit mo. Kasi yung Bibliang ginagamit mo, kasi Bibliang Katoliko yan Siyempre, isinalin yan na papabor sa Katoliko.
Pero kung titignan mo yan doon sa original na pinanggalingan, halimbawa, kagaya ng Mateo 16:19, halimbawa, nakasulat yan sa Hebrew. Kung titignan mo sa Hebrew, ang malapit na pagkakasalin dyan, yung bagong Tagalog ngayon, yung bagong ang Biblia. Tignan natin yan sa Hebrew, ganito nakasulat dito. Yung ang bagong ang Biblia. Opo, sa Mateo 16:19, ang bagong ang Biblia. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Meron sinasabi dyan, kay Pedro ang Panginoong Jesus, ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kakalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Yan ang nakasulat sa orihinal. Tatalian sa lupa, tatalian sa langit. Hindi kagaya nung nakasulat sa magandang balita Biblia, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Hindi pwedeng magbawal si Pedro, kapatid. Bawal yun. Hindi pwede siyang magbawal. Temo ang sabi ni San Juan, Apokalipsis 22:18-19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Mali yung salin sa Biblia binabasa mo, mali eh. Kasi sabi kay Pedro doon sa Biblia sinasabi na basa mo, ang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Bakit? Si Pedro pa yung mataas pa sa Diyos na susunod ang Diyos sa kanya. Bawal nga magdagdagan at bawal nga bawasan niyang sinasabi ng Diyos eh. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Ibig mo sabihin, kulang pa yung pinagbawal ng Diyos, kulang pa. Para si Pedro na may magbawal ngayon. Kaya maling translation niyang binabasa mo, kapatid. Na ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Si Pedro ba ang absolute authority? Na pati ang Diyos susunod kay Pedro? Maling interpretasyon, maling paliwanag ng Iglesia Katolika. Ang nakalagay dyan, ang tatalian mo sa lupa, ang tatalian sa langit. Kakalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Tali at kalagyan binigay kay Pedrong karapatan. At hindi lang siya binigyan yan, pati yung ibang apostol. Basahin natin ang 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ayan. Hindi naman kay Pedro lang binigay yan Binigay din yan doon sa ibang apostol Nang bigyan sila ng Espiritu Santo, lahat ng ang mga bagay na inyong, hindi si Pedro lang, kalagan sa lupa, kakalagan sa langit, ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Ngayon, ang tanong, sabi mo, wala yan sa Biblia, yung mga yan na salita na yan. Nasa Biblia yan, kung alin yung tatalian ni Pedro, natatalian din sa langit. Ang guide ang Biblia Kaya nga sabi ni Kristo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon sa lupa. Susunod lang si Pedro doon sa kalooban ng Diyos sa langit. Pag kayo na sinusunod niya, pag itinali niya sa lupa, tatalian din sa langit. Kasi sumunod siya sa gustuhan ng langit Sa langit nang gagaling ang authority, kapatid. Halimbawa, ano ba yung tatalian? Meron ba talagang tinatalian sa lupa na kinikilala naman ng Diyos pagka tinalian mo sa lupa? Pakinggan mo. 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa.
Isang paraan na dapat magawa ni Pedro, tatalian niya yung mag-asawa. Ang ipantatali niya yung kautusan. Kasi ang mangangaral, dala-dala mo yung kautusan, tatalian mo yung mag-asawa. Kayo, nagkakagustuhan. Talaga bang kayo na? O kung talagang sila'y nangangako sa Diyos na silang talaga dalawa na, wala nang iba pa, o talian mo na ng kautusan. Pag tinali mo sila rito, kinikilala na ng langit na talagang natalian na sila. Hindi naman sabihin, wala naman yan dito, wala. Hindi pwedeng wala. Hindi tayo pwedeng humigit sa Biblia na magbabawal ka pa ng bukod sa binawal ng Diyos o kaya magpapahintulot ka ng bukod sa ipinahintulot ng Diyos. Ang Diyos ay eksakto. Hindi nang huhula. Eksakto ang Biblia. Walang kulang dyan. Ang tatalian mo, kung ikaw si Pedro o kaya yung mga apostol, ang tatalian mo, yung pinapatalian. Ngayon, sabi mo, wala na si Pedro. Sino nagbigay ng karapatan sa mga tao ngayon? Halimbawa, ako. Sino nagbigay ng karapatan sa akin? Para ako magtali. Halimbawa, para ako magkasal. Sino nagbigay ng karapatan? Ang nagbibigay ng karapatan sa atin, yung ating pagkaunawa dun sa bagay na ating ginagawa, 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo kapatid, yung kaalaman, nagbibigay ng karapatan yun para gawin mo yung isang bagay. Halimbawa, alam mo itong mabuti. Halimbawa, ako, alam ko yung aral, mabuti. Ba't ako nangangaral? Alam kong mabuti yun eh. Alam kong mabuti yung pangangaral, kaya nangangaral ako. Ba't ka nangangaral? Kasi walang nangangaral nung pinangangaral ko eh. Puro tarantado itong napapagkita ko eh. Puro manluloko, puro pera hinihingi sa tao eh. Puro kanya-kanya silang interpretasyon eh. Nakita ko sa Biblia yung ganun. Yung nakita ko naman, hindi naman pwedeng basta sabihin lang na i-ignore yung, Soriano, wala namang kwenta yung nakita mo eh. Wala palang kwenta, ba't hindi ka lumaban ng diskusyon? Subukan natin. Ha? Wala palang kwenta eh. O kagaya ng mga naninira sa atin sa talikuran, nakakaharap ba yan sa diskusyon? Pag humarap sa diskusyon, napapahiya lang eh. Bakit? May nakita ako, hindi nila nakita. Para nung hula sa Biblia, makakakita silang hindi dinatnan ng balita tungkol sa kanya at ang hindi nila narinig, kanilang maunawa. Nakakita ko. Paano ako nakakita? Sabi ng Diyos magbiwisik siya sa mga bansa. Siguro, nawisikan ako sa Pilipinas Bansa yun nawisikan ako. Pwede ba naman sabihin mo ngayon, hindi pwede basta sa Pilipinas. Mali ka dyan, kapatid. Yan ang ibig kong sabihin. Sana naunawaan mo. Salamat po, Brother Eli. At higit sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos. Sa iyo, kapatid, salamat sa Diyos, salamat sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sana samahan ka ng Diyos. Nanyayaan kita sa indoctrination kung pwede.